Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, "Ngayon ay paahon na tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana ay makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang aral tungkol sa paglilingkod ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabihin nga po ninyo, paglilingkod. Paglilingkod. Take note, ito ay tinuturo sa kanyang mga alagad. Kaya ang unang tanong muna, dapat, kanino kang alagad? Hello? Kailangan malaman natin Kasi marami na sa panahon ngayon ang gumagamit ng pangalan ng Panginoon. Marami ang gumagamit ng pangalan ng Diyos. Pero kailangan nating linawin, sino ba
ang kanyang Diyos? Kanino siya alagad? Kasi ang aral na ito, hindi para sa lahat, kundi para lang sa mga alagad ni Jesus. Alagad ni Jesus. Tanungin mo ang katabi mo, kanino kang alagad? Kanino? Kung alagad ka ni Jesus, mahalagang malaman mo ito. Kung hindi ka naman alagad ni Jesus, well, pwedeng hindi ito para sa iyo. Narinig natin sa Ebanghelyo, hiniling ng magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na sana makaupo sila katabi ni Jesus sa kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit mabilis ang tugon at sagot ni Jesus sa kanila. Ang sabi niya, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Bakit hindi nila alam? Kasi para lang yon sa pinaghandaan. Dahil dito, dahil sa hiling ng dalawang magkapatid, nagalit ang 10. Ba't sa tingin nyo nagalit? Hello? Bakit nagalit yung 10 dun sa dalawang magkapatid? Kasi iniisahan sila. Di ba? 12 tayo, 2 lang kayong mauupo. Gusto nyo ba yon? Saan kaming 10? Di ba? 12 tayo, ilalaglag mo kaming 10. Gusto mo, kayo lang 2 ang maligtas? Nang lalamang kayo. Nangiisa kayo. Hindi ba ganyan ang tao? Magaling man lamang, magaling mang isa. Tinuring pamanding alagad ni Jesus. Walang ganun. Walang ganun, walang lamangan, walang isahan. Dapat lahat tayo. Grabe yung 2 magkapatid, nanlalamang. Gusto makaungos. Gusto mauna sila sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sa halip na, pagrambulin sila ni Jesus, tinuruan na lang sila ni Jesus kung paano maging dakila sa lahat. Siguro sabi ni Jesus, total, nagtatalo-talo kayo kung sinong gustong maupo. Katabi ko, tuturuan ko na lang kayo. Tuturuan ko kayo kung paano maging dakila. At sabi ni Jesus, ito ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Para bang sinasabi ni Jesus, gusto mo katabi ko? Sige, maglingkod. Gusto mo, bida ka? Sige, maglingkod. Gusto mo, katabi kita sa kaharian? Sige, maglingkod. At ang sabi ni Jesus, ang sino mang gustong maging lingkod ay dapat maging alipin. Alipin. Ang paglilingkod, hindi pagiging pinuno, kundi pagiging alipin. Taliwas ito sa tingin ng mundo. Di ba? Ngayon, sa panahon, pag sinabing, ako ay lingkod, ang tingin ng tao, sila yung pinuno. Di ba? Sa barangay. Marami nagsasabi, maglilingkod ako sa barangay. Tama? Nasunog ang parola. Nasa na yung mga naglilingkod? Hello? Kasi tingin nila ang paglilingkod ay pagiging pinuno. Leader. Pero para kay Jesus, ang pagiging lingkod ay isang kadakilaan. Kadakilaan kung kaya mong maging alipin. Kaya nga, sa mga naglilingkod sa simbahan, yan ay kadakilaan. Si Badong, sabi niya, mag-altar server siya. Kadakilaan yan. Sa pagiging lay minister, kadakilaan yan. Pagiging SSDM,
lector, commentator, choir, social media, lahat yan, kadakilaan. Pero hindi natatapos doon. Dahil sabi ni Jesus, ang ibig maging pinuno, dapat maging alipin ng lahat. Ang pagdilingkod ay hindi pagiging pinuno, kundi pagiging alipin. At ito ang dapat malaman ng bawat naglilingkod. Hindi ang kanilang paglilingkod ang pagiging pinuno nila. Kasi ganyan na ang tingin ng mundo. Pag naglingkod sa bayan, sila yung pinuno. Na para bang sila dapat ang masunod. Sila ang nasusunod at sila ang pinaglilingkuran. Maraming ganyan. Kaya nga, mag-ingat sa mga pinuno na nagsasabing sila ay lingkod. Sigurado, kung ganyan ang mga pinuno na sinasabing sila'y lingkod, hindi yan alagad ni Jesus. Hindi yan alagad ni Jesus dahil ang pagiging lingkod ay pagiging alipin ng lahat. Sabihin nyo nga po, ng lahat. Ibig sabihin, hindi ng iilang tao, kundi alipin ka ng lahat. Maganda na bago pa hilingin ng magkapatid, bago pa sila nagtalo-talo tungkol sa kadakilaan, maganda na binigyan na ni Jesus ang mga alagad ng imahe kung ano ang isang paglilingkod. Hindi ba? Kinuwento na ni Jesus kung ano ang mangyayari sa kanya. Di ba bago pa hilingin ng magkapatid na sila'y maupo sa kaharian ng Diyos, anong sabi ni Jesus? Kinuwento niya yung mangyayari at dadanasin niya sa Jerusalem. Ito ang imahe ng isang lingkod. Kayang harapin ang paghihirap, panunuya, maging paghagupit ng mga tao at pagpatay. At lahat ito dapat gawin para sa lahat, sa ngalan ng lahat. Ito yung magandang tignan. Kung ang isang lingkod na tinuturing natin ay alagad ni Jesus, para malaman, tingnan mo, para ba siya sa lahat o para sa pinili? Para ba sa lahat o para sa iisang pamilya? Sa barangay, di ba? Nagkasunog. Yung barangay, kanino lang naglilingkod? Kayo nang bahala. Di ba? Yung mga pinuno natin na nagkakagulo-gulo ngayon, tingnan mo, kaninong alagad yan? Para malaman mo, siya ba ay para sa lahat o para sa isang pamilya lang? Madali namang mahuli . Hindi naman tayo mapurol. Para makita mo ng isang tunay na lingkod ay alagad ni Jesus, siya ay nagbibigay ng sarili para sa lahat. Ito yung hamon. Ito yung pinapakita sa atin ni Jesus ng isang tunay na lingkod. Kung gusto mong maging lingkod, maging para sa lahat. Mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi pagiging pinuno na pinapanginoon, kundi isa itong pagiging alipin na kayang ibigay ang buhay hindi para sa iilan, kundi para sa lahat. Amen. Amen.